Each day starts early for Aiza, her sister Angeline, and their mother Emily. Today is like any other day in the village of Gumaos in Camarines Norte, where for generations the search for gold has been many a poor family's means of survival. Gold, too, has sent many a young child away from home, school, and play to the perils of the mines. Aiza is unsure of her age, but she knows that she's been working in the mines for as long as she can remember. Aiza learned from her mother, and 6-year-old Angeline is now learning from her. Last year, Aiza's mother fell ill, and Aiza quit school to bear the burden of earning for the family's food and for her mother's medical needs. Siya po ang bumubuhay sa amin, nasa ospital po ako. Halos din nga po siya nakapasok. Ki-eskwela po siya dati, sabi niya, ano daw, kakabuda lang siya. Nanay niya, wala tayong pambigas, makakabud na muna ako, di ako mapasok. Sabi ko nga, pag di pa ako nagkabun, magugutom kayo. Kaya maski di ko po kaya, nagpinilit magkabun. Para kumain lang po sila. Maski po masasakit ng katawan ko, sige lang. Grade 5 lang po ako. Gusto ko po huwag silang mag-aya sa amin. Hindi sila mahirapan. Gusto ko po makatapos sila, makaano ng trabaho. Ano po nang gusto nila? Kaso po wala naman po sa kanila maipaaral. Since then, from 8 to 5 every day, Aiza, along with other child mine workers, stands in the mercury-laden waters of the gold mines, shoveling mud, or bends over her pan while swirling sand, looking out for that shiny speck of dust. Putting the bits together, gold the size of a grain of rice would earn Aiza roughly 20 pesos. Today, after about 2 hours of work under a blazing sun, Aiza and Angeline find a speck of gold. The girls know they have to work many more hours to earn enough for the family's food. But Rico, a 10-year-old child mine worker, had worked 2 whole days and found only enough to earn him 50 pesos. Exhausted, Rico went home, gave his father the money, and hoped to rest. Nagkakabod, pinapakabod nung ama. Pag walang nakukuha, binubugbog. Tapos nung isang araw daw yan, binibili ng 4 kantos, yung hanap niyan. Ay sakat kulang, binili ng ay gin, binugbog na naman. Ba't kanya binugbog? Bakit? Kunti lang napamuginto, ilang palay? Anong pinalo sa iyo? Host. Tapos, ano pang ginawa sa iyo? Saan ka tinirador? May pasa? Wala man. This wasn't the first time that Rico's father had harmed him. And finally, Rico gathered enough courage to run away and seek refuge with a neighbor. Gusto mo pang bumalik kay papa mo? The Village People's Organization and the Barangay Council for the Protection of Children both responded to Rico's situation. Tinignan ko ang likod niya, may mga sugat talaga, saka medyo humagayong ganito niya.
totoo yung sabi ng bata na siya ay sinuntog. Gawa ng alsado yung ganito ng bata o putok. Kaya dun. Rico, Aiza, and Angeline are among the child mine workers in Camarines Norte, where small-scale gold mining has been going on for generations. In fact, advocates against child labor were once child mine workers themselves. Nag-start akong magtrabaho sa pagmimina. Ay grade 3 ako. Till high school. Graduate ako ng high school. So, yung nararanasan ng mga bata ngayon na involved din sa mining ay naranasan ko rin nung ako'y bata pa. Yung hirap talaga at yung risk ng buhay mo talagang nandun. Kasi pagpasok mo pa lang sa balon, yung pagbaba mo pa lang doon, delikado na yun sa'yo eh. Kunting pagkakamali mo, madulas ka, mahulog ka doon. Baka kung hindi pila eh, patay ka eh. In these mines, children descend to the bowels of the earth, crawling through narrow, cramped, and poorly illuminated makeshift tunnels. The change in atmospheric pressure punctures and permanently damages their ears. Here, children are at constant risk of lethal accidents from explosives, the collapse of mine walls or roofs, and the use of equipment and crude tools designed for adults. Ang tawag namin dito sakada eh, yung nagkukuha ka ng yung ore, yung mga bato na nandun yung nakakabit yung ginto. Gumagamit ka ng maso at saka ng muwil. Yung mahabang bakal na matalim yung dulo, tapos mamasuhin mo ng ganon. Siyempre, pagka hindi ka sanay, pag hindi tumama yung sa kamay mo tatama yung maso. Kaya pagka dumulas yung talim, baka kung saan tumama sa paa mo, kaya sa kamay mo. Paglabas mo naman ng balon, di bubuhatin mo na yung nakuha mong mga bato, kaya yung lupa. Dadalhin mo yung sa sapa para doon mo yung pabirikin, doon mo ilagay sa pabirik. So yung paggugumos mo pa lang ng lupa, may kasamang mga bato-bato yun. Di mo alam, baka halimbawa may buti doon na galing doon sa balon, kaya may pako. Di mo naman makikita yun, maputik yun eh. Ayun, masusugatan ka na naman. Tapos, lalagyan mo ng mercury yon. Pagka gusto mong ipunin na yung ginto. Nagkanda kami ng health assessment ng mga bata. Around 80 to 100 na children yung aming pinag-assess yung kanilang health status through dun sa coordination namin sa Occupational Safety and Health Center. Yan ay funded din ng International Labour Organization. Yung mga findings doon na yung iba ay talagang contaminated na ng mercury. Yung mga nagkakabud ng maghapon, yung halimbawa 7 to 5, yung nakikita ko mahina ang kanilang paglaki, naging bansot, at saka isa pa, mahina sa pag-aaral. Hirap, sakit. Nagkakaroon sila ng sakit sa balat, inuubo, sinisipo, nilalagnat. Tapos kadalasan, hindi na sila nakakapag-aral. Oras na makahawak sila ng pera, mas gusto nila sa kabulan kaysa sa paaralan. Yun ang ginagawa nila. The abuse of children in small-scale gold mines in the Philippines involve as many as 18,000 children. In Camarines Norte, the government and non-government organizations decided knowing how many children worked in small-scale gold mines was not enough. They felt they needed to know more who these children are so that they can better act on their behalf. Together, NGOs and government agencies compiled a master list of child mine workers, which enabled them to track the situation and put policies and programs in place.
The master list was used to lobby for local ordinances, such as the Camarines Norte Children's Right and Welfare Code, that bans children from all forms of hazardous work, not just mining, and to provide starting points for services. We're able to conduct 16 classes, child laborers in the 6 pilot barangays, a total of 395 learners. There were 231 males and 164 female. Services such as non-formal education and scholarships are helping to get children back in school and out of the master list. So malaki po ang naging improvement ng mga kabataan, mga magulang, ng mga barangays. Nung araw, maniwala ka, dami itong mga hindi magsumulat. Marami itong mga kabataan ang nagpapakatulong na lamang para kumita, pero ngayon nag-aaral na po sila. So malaking bagay ang ginampanan po ng pag-advocate natin sa mga barangays, yung pagbibigay ng informasyon, na iangat natin ang antas ng edukasyon ng kabataan. Information dissemination, parents' education, policymaking, and the provision of services are causing change. Samuel, a 10-year-old child mine worker, still feels compelled to work in the mines to help his family. But he is also determined to stay in school. Mas maigi po yung makakabot ka lang po ay Sabado, Linggo, tapos tuwing Lunes hanggang Biyernes po mapasok ka. Tapos nagkakabot po ako ng Sabado at Linggo para po may mabili kaming bigas, may mabili po ng Milo ni Tutoy. Tapos po, sana po pagdating po ng Lunes ay may pambago kami magkakapatid. Yung pong walang mga hanap buhay ay nagkakabot rin po silang katulad namin. Tapos po ay yung pong kita nila maghapon, binibigay rin po nila sa magulang nila. But children are not just in the mines. There are 4 million working children. 2.4 million of them work in the worst forms of child labor. These violate children's rights and damage their physical, mental, spiritual, and psychosocial growth and development to such an extreme that they end up injured or worse, dead. Filipinos would value their children doing work because it's a responsibility that has to be developed from childhood up to their adulthood. But there are instances where families, maybe because of poverty, would really require their children to just go to work and not value education at all. It retards their normal development. It deprives their children from going to school. That would be now a problem. As the experience in Camarines Norte shows, poverty is a problem that needs to be dealt with. Actions can be taken against the worst forms of child labor, and they are most effective if children are seen within the totality of their family situations. So dapat isabay mo yung family na meron ka rin intervention dun sa family. Hindi ka lang dun sa bata magpo-focus. And then siguro yung buong community makatulong dun sa pagpapaliwanag dun sa mga magulang at sa mga bata. Nagluwal ito ng mga proyekto, mga livelihood projects sa mga magulang ng mga child laborer. Yung mga child laborer ay inorganize din namin, orient namin sila about child labor laws para at least ma-aware naman yung mga bata. The child-friendly movement attempts to mobilize all levels of society, from the local government unit and down to families and teachers and community leaders. And it begins from this understanding that everyone in society has a role to play, and all children need to be reared in a protective environment. Meanwhile, Rico, the boy who'd found gold but lost his childhood, has found refuge from his father's violence and abuse. He does not quite know what will happen next, but asked what he hopes for in life, Rico ponders his answer. Matuto po.
Basta tapos magsulat. Children do not ask for much.